Tama ka, Pepe. Huwag kang mag-alala, darating din ang panahon na magigising ang taong bayan. Mga Ginoo at Ginang, pinakikilala ko, Juan Crisostomo Ibarra. Kailangan pa bang magsinungaling para magtagumpay? Paglaki ko, magtatayo tayo ng bahay. Tayong tatlo, ako, ikaw, at si Crispin. Huwag kang magsanggap na banal, Padre. Alam namin, hindi dasalandan lang. Bakit lagi ka nasa beto? Maraming salamat, Senyor. Sapagkat ikaw ang tangi kong iniibig. Ginoo, marami kang kaaway. Naway, babayin ka ang multaan. Hindi ako uurong para sa kabataan at sa bayan. Kailangan mong malaman ang buong katibuhan. Ingat ka. Lumayo kayo! Walang lalapit! Diyos ko! Tawanan niyo kami mag-ina! Ama, hindi niya magagawa. Upang pagsakan kayo, mga makakasalanan! Para! Ikaw ang utak ng kaguluhan! Tumakas ka! Bago ka pa mahuli! Ibarra, ikaw ang salarin! Hindi ba ikaw si Tita? Sa'yo! Tulong din ako. Tulungan niyo po ako. Makapagpo kayo sa akin. Apartarte, Indio! Hindi ka pwedeng dumaan sa daan ng mga Kastila. Hindi kami pasisihin! Justisya! 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 Apartarte, Indio! Hindi ka pwedeng dumaan sa daan ng mga Kastila. Kuya, bakit ganito sila? Ganyan, Pepe. Ganyan kapag ipinagtatanggol mo kung ano ang tama. Kapag hindi ka pumapayag na yurakan ang dangal ng iyong lahi. Kuya Pasiano, alin na to? Tama ka, Pepe. Huwag kang mag-alala, darating din ang panahon na magigising ang taong bayan. Hindi kami pasisihin! Bakit sila namamatay? Para ipaalala sa atin na mahalaga ang katotohanan. Kaya ikaw, Rizal, pakatatandaan mo, huwag mo nga hayaang masayang ang kanilang sakripisyo. Prepararse! Consumatus. Mga pangarap, mga liwanag at dilim, sa kapanahunan ng kadiliman, marahil ay maraming nagturusan, maraming nagtatahimik ngunit napapahamak. Oo, naninirahang takot at naghihinagpis. Hihintayin ko ang araw na itong lahat ay lilipas, malayo sa kabiguan at pangapi. Kaya kayong mga kalaban ko, mga dayuhan, huwag niyo akong salingin. O ayan, kumain pa po kayo. Jesus Mariosep, baka mabasag ang mga plato, magdahan-dahan kayo dyan. Napakalaking handaan talaga ito. Hindi talaga nagtitipid si Kapitan Chado. Siyempre, mayaman. Gusto ipakita na meron siya. Ang mga Indio dito, mga walang galang. Mahigit 20 taon akong nanilbihan sa San Diego. Ngunit ni isa, walang nagpasalamat. Padre, tila nakakalimutan ninyong nasa bahay tayo ng isang Indio. Tama, Reverensya. Baka magdamdam ang Kapitan Tiago. Si Santiago, matagal niyang nakalimutan na siya isang Indio. Mga
Mga Ginoo at Ginang, pinakikilala ko, Juan Crisostomo Ibarra, ang anak ng aking pumanaw na kaibigan na si Don Rafael. Ibarra? Anak ni Don Rafael? Ikinagagalak kong makilala ka, Padre. Padre Damaso, ako'y anak ng inyong isang matalik na kaibigan. Hindi ko kailanman naging kaibigan ng iyong ama. Kung gayon, ikaw nga ang anak ni Don Rafael. Naway mapa sa iyo ang kapayapaang pinagkait sa kanya. Maraming salamat po. Ako po si Crisostomo Ibarra. Ikinagagalak kong makilala kayo. Halika, Ibarra. Ika'y maupo at makisali na lamang sa amin. Maraming salamat, Kapitan. Mga Ginoo at Ginang, halina, kumain tayo. Aking kapatid, ihain mo ang tinola. Para kay Senyor Ibarra. Maraming salamat, Tia Isabel. Ano ito? Bakit leg ng manok ang sa akin? Mukhang ikaw ang mapalad, Reverensya. Wari ko'y mabuti raw yan para sa kalusugan. Ibarra, kamusta ang iyong paglalakbay sa Europa? Marami akong natutunan. Nakita ko ang mga paaralan, mga aklat, at pag-unlad ng mga bayan doon. Umaasa ako na balang araw, ganon din sa atin. Ilang taon kang nawala sa ating bayan, Senyor Ibarra? 7 taon po, Doña Victorina. Sa iyong 7 taon sa Europa, ay malamang nakalimutan mo lang ang iyong bayan. Patawarin mo ako, Doña. Ngunit bukod sa inang Espanya, ay wala na akong naibigan pa kundi ang ating bansa. Pagkatapos ko kasing mabasa at mapag-aralan ang kasaysayan ng kultura ng isang bansa ay nakakalimutan ko na rin ang magaganda kong naaalala sa bansang iyon. Europa? Kung gayon ay isa kang bulag na hangal, Hidyo. Bakit ka pa nagsayang ng pera upang pumunta ng Europa kung wala ka namang nagustuhan? Ang iyong mga napag-aralan ay alam din naman ng kahit sinong mag-aaral dito sa ating bansa. Puro kalokohan. Mas mabuti pang sundin ang batas ng simbahan kaysa maghangad ng pagbabago na hindi nyo naiintindihan. Padre, hindi masama ang pagnanais sumunlad. Nagawa nga iyon ng maraming bayan ng Europa dahil sa edukasyon. Hindi ko nilalabanan ng simbahan, Padre. Nais ko lamang sanang tumulong sa aking bayan, tulad ng aking ama. Ang iyong ama, isang erehe, isang suwail, at mabuti na lang. Marahil nadadala po kayo ng alaala, Padre, sapagkat dati bisita kayo ng aming ama sa hapag araw-araw. Senyores, Kapitan Tiago, kababalik ko lamang mula Europa. Kaya't naway maintindihan ninyo na kailangan ko agad lumisan. Pupunta po ako ng San Diego sa Makalawa para sa Todos Los Santos. Kaya't may kailangan akong patagpuin. Hindi ka na ba talaga magpipigilang umalis? Sana ay mahintay mo pa ang aking bulaklak na si Maria Clara. Alam kong matagal ka nun yung inaantay. Paumanhin, aking kapitan. Ngunit mahalaga ang aking katatagpuin. Muchas gracias sa inyong hapunan, kapitan. Maaari ba kitang makausap, Ginong Ibarra? Tinyente, ikinalulugod ko. Ano po ang atin? Nabanggit mo kanina ang iyong ama. Wala ka bang nalalaman tungkol sa nangyari sa kanya bago siya pumanaw? Sinabi lamang nila sa akin na siya ay namatay sa loob ng piitan. Wala nang ibang paliwanag. Kailangan mong malaman ang buong katotohanan. Ang iyong ama ay isang mabuting tao. Mahal siya ng taong bayan. Ngunit, dahil siya ay ginagalang ng marami, may mga taong nainggit at natakot. Sino po? Si Padre Damaso. Noon, may isang kubang magsasaka na binugbog ng mga gwardya sibil. Nakita iyon ng iyong ama at kanyang tinulungan ang mahirap. Pero, pinalabas ni Padre Damaso na pakikipag-alyansa iyon sa masasama. At naniwala ang bayan? Kapag pari ang nagsalita, sino ang magtatanggol sa isang Indyo? Tinawag nilang erehe ang iyong ama at kalaunan, pilibuster. Kinuha ang kanyang kayamanan, isinara ang kanyang mga pintuan, at nang siya ay naghihingalo na,
Hindi man lang siya piniyagang magsalita o mangumpisal. Kaya pala tila may galit si Padre Damaso sa aming mag-ama. Hindi galit. Takot. Takot sa taong marunong mag-isip. Takot sa taong may dangal. Kung ganon, kailangan kong bumalik ng San Diego. Hindi para maghiganti, ngunit para ipagpatuloy ang hindi niya natapos. Yan ang sagot ng anak ng isang marangal na tao. Mahal na Panginoon, nasaan na kaya siya? Bakit kaya siya nahuhuli? Magandang araw po, Tia Isabel. Nais ko po sana makausap si Maria Clara. Nasa loob. Halika, tuloy ka. ¿Cómo estás, Ibarra? Salamat na padalaw. Magandang gabi po. Nais ko po sanang makausap si Maria Clara. Clarita, may bisita ka. Isabel, tawagin mo siya. Maaari kayong mag-usap sa asipay. Maraming salamat po ulit. Tungalay kong arana para sa dalagang walang kasing ganda, amoy rosas ang alimoy. Maswerteng na ipagkasundo tayo ng ating mga magulang. Kung hindi sana tayo magkikita. Napakatamis sa iyong pananalita, Jesus, ngayon. Siguro, maraming nabighani sa iyo sa Europa. Hindi ko hinahanap ang iba, sapagkat ikaw ang tangi kong iniibig. Ngunit kailangan ko munang lumisang bukas. Todos los Santos. May kailangan lamang akong kitain sa San Diego. Nanatawaan ko, naway gabayan ka ng may kakalo. Paalam muna ang isita. Padre, dumating na si Ibarra. Nagtalo sila ni Padre Damaso. Kaya mo siya. Ang mga katulad niya ay madaling sila. Ngunit, mabilis din mapapasok. Ngunit, pumakinsa ang mga tao. Ang mga katulad niya ay mabilis din mamamatay. Sa wakas, narating ko rin ang bayan ng San Diego. Ang bayan ng aking mga nini. Dito ang unang gumiya, nagmahal, at naghirap ang mga Ibarra. Dito nagsimula ang lahat. Dito ko rin ipagpapatuloy ang pangarap ng aking ama. Sabi ng kura, hukayin ang bangkay na ito. Ngunit hindi yun nararapat, hindi ba? Sabi ng malaking kura na kapag hindi natin sinunod, tiyak na mapapatapon tayo sa ibang baryo. Nasaan ang putod ng aking ama? Mga Ginoo, nasaan ang puntod ng aking ama? Sinunog ko ang krus doon. Inutusan ako ni Padre Damaso. Ano? At saan nyo naman tinapon ang bangkay? Sa lawa doon. Pinilit ko ako.
Padre, anong ginawa niyo sa aking ama? Hindi ako, Iyo. Si Padre Damaso. Siya ang may gawa. Crispin, nangyari sa'yo. Kuya, inaakasahan na ako magdanakaw na dalawang dyan. Dahan na, Crispin. Uwi ako kay Ina yan. Sabihin ang lahat. Bal! Lian! Pasok dito! Nay! Basilio, tulong! Balik mo ilaw mo! Inay! Basilio, tulong! Inay! Inay! Buksan niyo ang pinto! Inay! Basilio! Anak ko! Nasaan si Crispin? Naiwan sa kumbento, Inay! Si Crispin! Asko! Inay! Sino ang gumawa nito sa'yo? Mga Guardia Civil po, Inay. Piligbin tayo magdanakaw. Mga anak ko. Mga anghel sila, hindi magnanakaw. Ayoko pa masakristan, Inay. Maghahanap ako mayroon ng trabaho. Paglaki ko, magtatayo tayo ng bahay. Tayong tatlo. Ako, ikaw, at si Crispin. Salamat, anak. Sana kasama natin ang ama mo ngayon. Ay mga Ginoo, ipagpauman niyo ho. Maaari ko ba makita ang anak ko si Crispin? Dadalhan ko lamang siya ng mga pagkain niya. Hindi maaari. Ikaw ang ina ng mga batang magnanakaw. Diyos ko! Tawaan niyo kami mag-ina! Crispin? Basilio? Nasaan na kayo? Mga anak ko? Nasaan na kayo? Crispin? Basilio? Mga anak ko? Nasaan na kayo? Mga anak ko? Nasaan na kayo? Hindi ba ikaw si Tisa? Oo nga. Ikaw ang ina ng mga magnanakaw. Asa na mga ninakaw niyo? Wala pa kami ninakaw sa inyo. Wala kami sa inyo. Hindi po. Wala po kami ninakaw sa inyo. Patawarin niyo po. Manahimik ka. Wala po kami ninakaw sa inyo. Pwede bang huwag natin isama si Padre Salvi sa salo-salo? Para bang lagi niyo akong tinabantayan? Naunawaan ko ang iyong nararamdaman. Ngunit hindi maganda na hindi siya imbitahan. Baka isipin niyang may itinatago tayo. Magandang umaga, Ibarra, Maria Clara. Maraming salamat sa inyong paanyaya na ako'y makisalo sa inyo. Tulong! Ginoo! Tulungan niyo po ako. Makapag po kayo sa akin. Ang aking mga anak ay nawawala. Ang aking asawa ay nasiraan ng bait sa paghahanap sa kanila. Tulungan niyo po ako, Ginoo. Halika. Hindi ko man maibalik ang iyong mga anak ngayon. Tutulungan kita. May pag-asa pa. Hindi ka nag-iisa. Salamat po, Ginoo. Diyos ko, ingatan niyo po si Ibarra. Buhaya! May buhaya sa baklat! Huwag, Ibarra! Maraming salamat, Senyor. Niligtas mo ang aking buhay. Ako si Elias. Walang anuman, Elias. Ang mahalaga ay ligtas ka at walang napahamak. Ako nga pala si Crisostomo Ibarra. At kung di man ako lumitaw, di sana'y nakapiling ko na ang mga minamahal ko sa buhay. Mabuhay, Ibarra! Mabuhay!
napakahusay. Ko, bakit siya'y napakaganda? Naway patawarin mo ako sa aking mga iniisip. Padre, napaano ka rito sa gitna ng gubat? Nawawala yata ako, Alperes. Halika na, sumama ka na lang sa isang pagsasalo-salo. Si Maria Clara at Ibarra ang nagpaanyaya. Magandang hapon po, Mang Casio. Nais ko po sanang isang guni ang pagpapatayo ko ng paaralan. Kanino kaya ako lalapit? Napakagandang adhikain niyan, Ginoo. Ngunit tatandaan mo, na sa mundong ito, ang kabutihan ay tinuturing bilang panlilinlang. Ang mapapayo ko sa iyo, kumonsulta ka sa mga mamamayan, sa general at sa kapitan. Ngunit lagi mong tatandaan na wag kang magpapalinlang. Kailangan pa bang magsinungaling para magtagumpay? Iyan ang dahilan kung bakit walang nagmamahal sa katotohanan. Hindi ako uurong para sa kabataan at sa bayan. Kung gayon, maging handa sa unos, sapagkat ang lipunang ito ay takot sa pagbabago. Kung higit kayong malungkot ngayon, Mangha, ayaw nito tayo magsaya paminsan-minsan. Ngayong marami na tayong dapat tangis. Ay ba nga ng inyong pista? Hindi ba kayo naaawa sa mga taong nagdurusa? Paano nyo naaatim ang kairingan ng mga nagdurusa? Alam nyo, kaisa nyo ako sa inyong paniniwala. Ngunit anong laban ko sa kapitan at sa kura? Kung gayon, magbitiw na kayo sa inyong mga pwesto. Magbitiw? Tama ka. Kung ito sana'y karangalan at hindi pasanin. Tayong lahat ay marapat na isulong banal na kasulatan at ang mga nakalilimot ay paparusahan ng Diyos. Malapit nang matapos ang mundo. Ang apoy at mga bato at abo ay uulan upang parusahan kayong mga makakasalanan. Sa seremonya ng unang paglalagay ng bato, huwag kang lalapit sa batong inilugos. Huwag ka rin lulusong sa hukay at lagi kang sumama sa kura, sapagkat dito mapanganib ang iyong buhay. Kapag tinulak mo ito, magang magtutugay mo. Ginoong Ibarra, pagpatuloy na natin ang seremonya. Pasok ang mga kahon. Ngayon, Ibarra, kayo naman ang maglagay ng palitada. Parang ako na rin si Juan Palomo. Ako na ang nagkain, ako pa ang kakain. Mag-ingat ka. Ang Ginoo! Tulungan niyo ang Ginoo! Iya! Bini! Kamusta ka? Bini! Ano? Gusto mo? Bini! Jesus Maria! Ha? Bini! Iniligtas ko lamang ang iyong buhay, Ginoong Ibarra. Walang dapat ipasalamat. Ngunit kung hindi dahil sa'yo, Huwag na, pakiusap. Panatilihin nating lihim ang aking sinabi sa simbahan. Ginoo, marami kang kaaway. Mga lihim na kalaban. Mahirap, mayaman, makapangyarihan. kaaway? Pero bakit? Wala naman akong ginagawang masama. Ang bawat may paninindigan ay may kaaway. Katulad ng iyong ama. Katulad ng ninuno ninyo. Tandaan niyo ito, Ginoo. Ang pinakamarangal ay siyang pinaparusahan. Sino sila? Sino ang kaaway ko? Isa na roon, ang taong madilaw na namatay na. Siya ang may pakana ng lahat. Narinig kong sinabi niya, tignan niyo bukas kung paano siya mamamatay katulad ng kanyang ama. Ganoon pala, Elias.
Hindi ba't kahanga-hanga ang mga plano ni Ibarra para sa paaralan? Plano? Ng mga kabataan galing Europa? Puro kayabangan. Pati arkitektura, kinakalaban ng Diyos. Padre, hindi po laban sa Diyos ang edukasyon, kundi ito ay alay. Alay? Ang amo mo ay erehe, namatay sa bilangguan. Lumayo kayo! Walang lalapit! Pakinggan ninyo ako. Ang aking ama, isang marangal na tao. Tinuring kayong lahat na kaibigan. Pero anong ginawa ninyo? Paglapastangan! Pambabastos sa kanyang libingan! Crisostomo, tigilan mo na ito para sa atin. Napatay daw ni Ibarra sa Padre Damaso. Halika, ang napatid ko ay nahimatay lang kampay. At kung may dapat magtimpe, ang pare yon, hindi ang binata. Ngunit malaking gulo ito, aksiman itong sabi. Ito ko lang narinig ang pare. Tumahan ka, anak. Hindi ka dapat mawalan ng pag-asa. Maria, anak ko. Iniutos si Padre Damaso na sirain ko ang kasunduan niyo ni Ibarra. Ama, hindi niyo magagawa yan. Marawa niyo na, Ama. Kung hindi, mapapahamak daw ang kaluluwa ko. May kapalit siyang lalaki galing Espanya. Siya raw ang nararapat sa'yo. Hindi ko siya mahal. Hindi ko siya mahal. Santiago, anak mo ito, hindi laruan. Ako mismo ang nagnanais makausap si Ibarra. Ginoo, kumakanga ako sa layunin ninyo. Ang bayan natin ay kailangan ng katulad niyo. Huwag kayong mangamba kay Padre Damaso. Hanggat ako ang general, walang gagalaw sa inyo. Pagalang-galang na general, ang tanging layunin ko lamang ay maging masaya at ligtas ang aking bayan. Kung gayon, karapat dapat pala kayong pangaralan. Ngunit, mag-iingat kayo dahil ang lipunan natin ay hindi handa sa katulad ninyo. Ngayon, lumapit ka sa iyong kasintahan. Siya'y nararapat sa isang kagaya sa tulad niyo. Maraming salamat, General. Mga kasama, nandiyan ang mahal na birhen. Kay ganda ng pananampalataya ng mga tao rito. Ngunit, mas nanaisin kong mapakinggan ang boses ni Maria Clara kaysa sa mga papuring iyan. Ang tinig ni Maria Clara, puno ng lungkot. Ako kaya ang dahilan ng kanyang pagdurusa. Halika, Ibarra, dumalo tayo sa hapunan. Hanapin natin ang mga batang nawawala. Hindi ko man na nakita yung prosesyon. Mga bastos na indio, walang galang, puro papuri. Ang gabi panig, puso'y nagdulo sa Crispin? Basilio? Asan kayo? Sisa! Magtigil ka! Vamos! Kantar ikaw! Sayaw! Kanta! Sayaw! Crispin! Sayaw!
ako'y naglibang lang. Tama na! Dali na babae ito sa silid, bigyan ng pagkain at gamot. Bukas, dadalhin mo to sa bahay ni Ibarra. Masusunod po, General. Ang ekskomunikado iyon. Wala silang karapatang pumunta dito. Mahal na Kura, ang dula ay para sa bayan. May karapatan din para manood. Kung sa Diyos, mananagot ka. Meron ka ako, pero hindi niyo ako alipin. Tama si Padre Salvi, ekskomunikado siya. Bakit papapasukin pa sa dula? Hindi, may karapatan sila. Ang dula ay para sa bayan, hindi para sa isang galit na Kura. Bakit sa tayo nagtatalo-talo? Dapat hindi ng simbahan dahil sila may sinabi ng simbahanan. Ano yung sinasabi? Hindi totoo yung pinaparata. Hindi siya nararapat dapat dito. Hindi! Ang tula ay para sa bayan, hindi para sa isang galit na Kura. Walang katotohanan yan! Tumigil na kayo! Wala sinasabi! Ako'y patungong Batangas. Mag-ingat kayo. Si Maria Clara ay may sakit. Ano? Siya ay may sakit? Oo. At tandaan ninyo, may mga matang nakabantay sa inyo. Kung si Lucas, ang kapatid ang namatay sa pista, magkano ang kanyang buhay? Umalis ka! Hindi ko binibili ang buhay ng tao. Inunang may sakit, kinalimutan ng patay. Magkikita pa tayo, Don Crisostomo. Narito ang pinakabantog na doktor sa buong Maynila, si Dr. Tiburcio de Espadaña. Salamat. Maaaring mapagaling niyo ang aking anak. Pawang may sakit siya at mukhang malungha. Ngunit huwag kayong malumbay. Narito ako upang tumulong. Maaari pang gumaling ang bata. Kita nyo? Hindi ba't sinabi ko sa inyo na mayroon akong kakilalang doktor na sadyang matalino at eksperto? Eksperto talaga. Kumusta na ang lagay ni Maria Clara? Medyo mahina siya, Padre. Maria Clara! Marahil ay lubos ang pagmamahal ni Padre Damaso sa kanyang inaanak na si Maria Clara. Padre, lubos ko pong pinagpapasalamat ang pag-aalala sa aking anak. Ngunit, sa tingin ko po ay nasa mabuti na siyang kalagayan. Pagpaumanin niyo ang aking inasal. Lubha lamang ako nag-alala nang malaman ang karamdaman ni Maria Clara. Alam ko, lahat tayo dito ay lubhang nag-alala rin nang malaman ang karamdaman ng dalaga. Maraming salamat sa pag-aalala niyo, Padre. Sa ngayon, bakit hindi natin bigyan ng katahimikan si Maria Clara upang siya'y tuluyan ng lumakas at lumalim? Padre Damaso, eto si Linares, ang pinsan ni Maria Clara. Ako po si Linares, anak ni Carlicos, kapatid ng inyong asawa. At nais ko po ng isang magandang kinabukasan. Linares, inaanak ka pala ni Carlicos. Naiintindihan ko. Hindi ka lang naghahanap ng kabuhayan, kundi ng pagkakataon din para makapag-asawa. May trabaho ka bilang abogado sa Universidad de Central. Kaya madali kong maayos ang iyong kabuhayan. At tungkol sa kasal, si Maria Clara na yung mapapangasal. Oh! Ako po ang kapatid ng namatay. Si Ibarra ito maging magbayad. Lumayas ka. Magpasalamat ka at hindi kayo tinulong.
Clara, ito gamot. Inumin mo. Anday, sulatan mo siya. Sabihin niyang liputin niya na ako. Ano? Bakit mo nasabi yan? Padre Salvi, halika. Kailangan to ni Maria Clara. Halika, anak. Ika'y mangumpisal muli. Padre, may pag-ibig ang puso ko. Ngunit hindi ko alam kung ito ay tama. Maria Clara, may katotohanan kang dapat mo. Ang tunay mong ama ay si Padre Damaso. Kung ipagpapatuloy mo ang pag-ibig mo kay Clara, ay maaari kong ibunyag ang bigay mo ang kanyang ina. Kung hindi, ay maaari kong ibunyag ang sikreto ng iyong tunay na ama. Anim na buwan na, Elias. Noon, ako'y naaawa sa'yo. Ngayon, ikaw ang naaawa sa akin. Sumama kayo sa akin. Kalimutan na natin ang paghihiganti. Hindi ko kaya. Ang anak kong babae ginahasa ng mga pari. Ang anak kong lalaki ay pinatay ng mga sibil. Ngayon, dugo ang kapalit. Kung maghihiganti tayo, madadamay ang mga walang sala. Bigyan niyo ako ng 4 na araw. Kakausapin ko si Ibarra. Kung totoo siya sa'yo, tutulungan ko siya. Ngunit kung hindi, magliliyab ang San Diego. Padre, ako'y narito upang humingi ng kabayaran sa pagkamatay ng aking kapatid. Siya po ay namatay ng walang hustisya at itinuturong may sala ng nakararami. Hindi ako Pontiyo. Ako'y lingkod lang ng kasimbahan. Si Ibarra ang iyong lapitan kung nais mo sa piling ng kabayaran. Si Ibarra, ang pinupuri ng nakararami, hindi ba't siya rin ang dahilan ng kapahamakan ng nakararami sa atin? Kung gayon, baka may iba pang makinig. Mga taong matagal nang naghihintay ng hustisya. Kung talagang naghanap ka ng katarungan, minsan hindi ito nakikita sa ulo. Salamat, Padre. May liwanag na akong susundan. Ang batang iyan, tila tiwala masyado sa kanila. Hindi niya alam na ang kanyang pag-akyat simula rin ng pagbato. Mag-ingat ka, Crisostomo. Walang dapat ikatakot kung tapat ang hangarin. Ang Diyos ay kakampi ng tapat. Habol si Ibarra! Hindi ko alam kung sino ang dapat paniwalaan. Si Ibarra ba o ang simbahan? Siyempre ang simbahan. Ang mga ginoong tulad ni Linares ang dapat mong pagkatiwalaan. Ngunit mahal ni Maria Clara si Ibarra. Ang pag-ibig ay naluluma. Ang dangal ay panghabang buhay. Iba na kami yung mga kaaway. Isa kang mamamatay kung hindi ka mag-iingat. Sino sila? Hindi ko pa alam ang lahat. Ngunit may isang paano sa likod ng lahat. Kung totoo man yan, hindi ako tatakbo. Lalaban ako para sa katotohanan. Lalaban ka, huwag sa pamamagitan ng galit, kundi ng kabutihan. Ako mismo ang magtatanggol kay Ibarra. Hanggat ako ang general, walang makakagalaw sa kanya. Tunay ngang kahanga-hanga, ngunit sana'y mag-iingat siya. Salamat, General. Ang tanging hangad ko ay kabutihan ng ating bayan. Crisostomo, magdasal tayo.
Ito ang ating sandali. Si Ibarra ang may sala. Kailangan niyang managot sa pagkamatay ng ating mga anak. Tama! Hustisya para sa mga namatay! Hustisya! 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 Ibarra! Ikaw ang utak ng kaguluhan! Wala akong alam dito. Ako'y inosente. Tumakas ka! Bago ka pa mahuli! Ibarra! Ikaw ang salarin! Laban na ito ng simbahan. Si Ibarra ay filibustero. Ang katarungan ng Diyos, hindi kailangan tanong. Kawawa ang aking anak. Huwag ka mag-alala, Kapitan Tiago. Ang kumbento ay bukas para sa kanya. Clara! Sabi nila patay na raw si Ibarra. Hindi! Hindi totoo yan! Anak, magtiwala ka sa Diyos. Kung siya ipantay, ano saysay ng aking buhay! Padre, nais kong biyahagi ang aking yaman sa simbahan. Isang banal na pasya, anak. Kung si Ibarra ay papatayin, tama lang, siya ay isang filibustero. Ni esposa, pigilan mo ang iyong sarili. Si Ibarra ay dating kasintahan ni Maria Clara. Ipagpaumanhin mo kay Iha ang sanggol ng aking asawa. Marahil ay siya lamang ay nadala ng kanyang damdamin. Maganda si Maria Clara, pero tanga. Tonta. Sigurado akong habol lamang ang pera ni Linares sa kanya. Tiyak ko, wari nga'y kaya siya'y magpapakasal dahil bibitay ng kanyang unang asawa. Lilipat ang kuras sa Maynila. Hindi pa tiyak kung saan. At si Ibarra? Hindi siya bibitayin gaya ng Gumburza. Ipapatapon lamang. Tatago kita sa bahay ng aking kaibigan sa Mandaluyong. Huwag kang mag-alala. May pera ka pa sa ilalim ng balete, sa libingan ng mga ninuno mo. Salamat, Elias. Pero hindi ba dapat ay magkasama tayo? Ngunit kailangan mo magsimula mag-isa. Saan ka nang galing, kaibigan? Galing akong Maynila, senyor. May dala akong damo bilang rasyon para sa hukom at angkura. Nakikita ko. Ngunit nakilig ka. Huwag kang papasakay sa bangkahan. May tumakas sa bilanggo. At kung mahuhuli mo siya, bibigyan ka ng kantimpala. Naintindihan ko, senyor. Dito na, Ibarra. Magpahinga ka. Magkita tayo sa Noche Buena sa libingan ng ninuno. Huwag mong kalimutan. Ang buhay mo ay mas mahalaga kaysa sa pag-ibig. Magtago ka! Salamat, Elias. Mag-ingat ka, kapatid. Lumalaban tayo para sa kanila. Anak? Natatakot ka ba, anak? Nandito ako para masaksihan ng iyong kasal. Anak, bakit ka namumutla? Wala ka na bang tiwala sa ama mo? Sabihin mo, anak, ano bumabagabag sa'yo? Father, mahal niyo po ba ako? Tulungan niyo po ang aking ama. Tingnan niyo po ang kasal. Nung buhay pa si Ibarra. Kaya ko po lumaban na tumasa. Gusto ko po marinig ang mga balita mula sa kanya. Pero ngayon po, Anak, patay na siya. ngunit higit na mas mainam si... Maaari ako magpakasal ko nino man. Pero ngayon patay na si Crisosto mo. Wala na siya. Kamatayan ng kumbento na lang natitira sa akin. Patawad, anak.
Hindi ko hangad ang pagdurusa mo. Ang nais ko lamang ay magandang kinabukasan mo. Mahal kita. Higit pa sa buhay ko. Kung mahal mo ko, huwag mo ko itulak sa lungkot. Patay na si Ibarra. Ibig ko ring mamatay o maging madre. Isang madre? Maria Clara, hindi mo alam ang buhay sa kumbento. Matanda na ako. Hindi na kita kayang pangalagaan. Umili ka. Kahit ano, basta wag lang sa kumbento. Kumbento o kamatayan. Diyos ko, patawad. Kung yan ang nais mo, magmadre ka. Diyos ko, kung kailangan maghirap, ako na lang. Ako na lang, huwag ang anak ko. Inay! Crispin! Nasaan po kayo? Ako po ito, si Basilio! Inay! Crispin! Crispin? Basilio! Panganak eh! Saan kayo? Crispin! Basilio! Halina kayo, kakain na tayo. Inay? Anak ko, saan kayo? Inay, ako po ito. Pin! Basilio! Ilabas niyo mga anak ko! Inay, gising po kayo. Ako po ito, si Basilio. Inay! Anak, Inay! Basilio? Ikaw pala yan. Pasko na pala. Asan si Crispin? Wala po siya, Inay. Pero nandito po ako. Inay! Inay! Sino po kayo? Matakot. Ako'y sugatan lamang. 2 araw na ako dito. Pahinga po kayo. Hahanap ako ng tulong. Wala nang tulong. Makinig ka. Sunugin mo ang katawan ng iyong ina at isama ko sa apoy. Ano po sinasabi niyo? Huwag kayong mawala ng pag-asa. Hanap ako ng tulong. Makinig ka, bata. Ng kayamanan sa ilalim ng puno ng balete. Hukayin mo ito at gamitin sa iyong pag-aaral. Ipangako mo sa akin. Ilang ang aking huling kahilingan. Pinapangako ko po. Hindi natapos ang kwento sa barilis ng baril. Pagkatapos ng tinta at dugo, may mananatiling tanong. Ano ang gagawin natin sa mga salita? Akala nyo ba ang kapangyarihan ay nasa inyo? Sino ba kayo? Mga salita ay hindi namamatay. Di naman kami nagkulang sa aming pag-unawa. Sino ka, Ginoo? Kung napakalayo ng iyong pinanggalingan. Ako si Simon.